Interrupt ko lang, PGM Week, no? Kailan po nag-offer ng ganyang klaseng loan package? Kasi parang first time ko lang narinig yan eh. Ako, sinasabi ko. When was that offered to GSIS members? 2023 pa po yan na in-offer po ng GSIS yung ginhawa loan package po na yan. At tayo po ay nakikinig sapagkat matapos po nating ma-offer yan, engagement na naman pong ganito, sabi, naku po, hindi naman ho namin kailangan ng up to 15 years to pay. Meron lang ho kung emergency. Meron ho ba kayong pwedeng gawing emergency? O gumawa na naman tayo, ginhawa light. Yung ginhawa light, 50,000 to 50,000 pesos po na halaga. Pero 3 taon lamang yung babayaran. 6% din po ang interest. So, akala natin, okay na po, Commissioner. Engagement na naman sa probinsya. Dating na naman po ang guro. Naku po, alam po ninyo, gusto na naming lumipat po sa GSIS. Ayaw na po namin dun sa nagpapautang na loan shark. Pero po, maintindihin niyo naman, nung umutang ho kami ng 100,000 for example, nung nakuha naming proceeds, hindi naman ho 180,000 kasi in advance na yung interest and whatever. Kung kami raw ay aalis, from 100,000, magko-compute daw ng penalty. At 120 na ang babayaran namin. Natanggap lang ho namin 80, 120 na para kami makaalis. Gumawa po tayo ng ginhawa max para lamang po maisalba natin ang ating mga miyembro. Yan po ang ginhawa package. At idadagdag ko lang, Commissioner, para baka makaligtaan ko kasi may nakikita ko nagkakamera dito. Nag-press con po tayo. Nagpre-press con ho kami, sabi natin, yung foreclosed properties ng GSIS, your GSIS in the 90s was supporting developers. Nagkaroon ng Asian financial crisis in 1997. May mga na-foreclose po tayong property. Binabantayan po natin ng security guard, minsan nabubulok na, minsan naiiskwatan na, dahil napakaraming kailangan bantayan. Mahigit 12,000 na property yan across the country. Nagbigay po tayo. Lease with option to buy. Ano po ibig sabihin? No? Pwede nyo pong upahan. Pagka-upa po ninyo at may pera na kayo, pambili, pwede nyo nang bilhin. So, pinapaliwanag natin yung lease with option to buy, yung cameraman ng Radio TV RVTM. Sabi, napansin ko, ba't parang maluha-luha ka? Pinuntahan ko, Commissioner eh. Pagpunta ko, boss, are you okay? Sir, I would like to just share with you. Malapit na ho ako mag-retire. Wala pa ho akong sariling bahay. Alam po niyo, mabigat pakinggan, masakit sa dibdib, sapagkat ito po mga nagtatrabaho sa gobyerno, nagsakripisyo sa kanilang buong buhay, magre-retire, wala akong bahay. Sabi ko, bigyan mo ako ng feedback. Anong dahilan? Sir, yung binanggit mo, down payment, wala ho akong pan-down payment. Ganun ba? Naggawa na naman po ang inyong GSIS. Rent to own, walang down payment. Ispatan nyo kung alin yung property, www.gsis.gov.ph. Nandoon po yung mga properties, yung mga taga rito, ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Huwag nyo na ho hintayin, umabot sa San Francisco del Monte, yung MRT na tulay, at pag natapos yan, saka nyo sasabihin sa akin, ba't hindi ko kayo sinabihan na meron tayong rent to own din po dyan? Walang down payment, boss. Tanong ko lang kasi gusto ko lang balikan. Bago yung bahay, I'm also interested there, Yes. PGM Week, kasi my father, nung siya po ay kapitan tsaka major, was able to avail of a GSIS loan na yun yung naging bahay namin sa GSIS Village sa Project 8. Kaya nakakatuwa, iyan po bang programa na yan, lease to own? Kasi ang gandang pakinggan yan, sir eh. Ganon din ba, when did you present or when did you have that kind of program to our GSIS members? 2023 rin po yan, Commissioner. Mahigit pong 3,000 na po ang nabigyan po natin ng ganyang pabahay. At yan po ay tuloy-tuloy po nating ipinapabahagit.
Nagugulat nga ako minsan, bakit hindi pa rin nalalaman ng iba? Baka kulang lang yata PGM ng marketing campaign ng GSIS for these mga initiatives to be known by your members. Ay, tuloy-tuloy po ang campaign po natin. Napapansin ko, ang kawani ng gobyerno po, kaya kadalasan nagiging busy at hindi ho pinakikinggan. Masyado siguro ang atin pong mga patalastas. Kaya sabi po natin, dapat mag-aaral pa ho kami kung paano namin matutularan po ang mga na-professional na nag-market. True news kasi yung amin eh. Kasi yung fake news, mabilis tumakbo eh. Yung true news, hindi nila naririnig ng gusto. Kaya gusto ko bahagi ho sa kanila at maintindihan po nila na meron hong available na Yes. pabahay po sa kanila. Kung doon sa Pabahay PGM, you have 3,000 members already availing or Opo. have availed of this program. Doon naman po doon sa Ginhawa, Ginhawa Light, Ginhawa Max, would you have some numbers kung ilan na yung nag-avail po niyan, sir? Bay, mahigit 1.9 million na po ang nakakapag-avail po niyan. Marami-rami na po tayong mga miyembro ng yun po ang datos po natin. At alam po ninyo, gusto ko pong banggitin sa inyo that your GSIS is 99.6% digital. Yan po ang total na ginawa. Mobile phone lamang po ninyo. Pag kayo po ay nagkaroon ng emergency, buksan ang inyong GTouch, GSIS Touch. Ngayong umaga, habang ikaw ay nag-aalmusal, makikita mo kung magkano ang pwede mong mautang. At kung halimbawa ay gusto mong mangutang ng isang halaga na tutugunan ng inyong pangangailangan, malalaman mo, 6%, pare-pareho interest yan, 6%, malalaman mo kung ano yung hulog. Pag nalaman mo na kung ano yung hulog at ikaw ay komportable na pwede ka makaltasan ng ganito at hindi magbabago ang pamumuhay mo. Pag-click po ninyo dun sa inyong GTouch, pupunta ho kayo sa inyong approving officer sa agency. Meron ho kasi approving officer sa agency. Yun po kasi naniniguro na meron ho kayong 5,000 take home na sweldo at least. Pag siya ay nagsabi, okay, pwede ho kayo. Usually, pag lunch break, doon ho ginagawa ng ating approving agency, approving officer yan. Bago ho kayo umuwi, nakakredit na po sa account po ninyo. At gusto ko rin pong mabanggit sa inyo, yung ating mga retirado, yun ho kasing mga retirado natin, para makakuha ng pensyon, at inuulit ko po ito sa atin pong mga retirado, during your birth month, so halimbawa, nag-retire na kayo, pensyonado kayo, sa birth month po ninyo, kailangan ho mag-revalidate ho kayo. May annual revalidation. To ensure naman po na yung binibigyan namin ng pensyon ay buhay pa. Ang ginagawa po noon, pupunta ho sa GSIS office, hindi na ho kailangan pumunta, mobile phone din ho sa GTouch. Magse-selfie ka. Pag selfie mo, automatic, alam namin na ikaw ay buhay. Tuloy-tuloy po ang pensyon. Kaya po parati namin binabanggit yan doon sa ating mga retirado. Kaya alam mo, nagtataka pa rin ako. Doon sa pensioners lounge namin, napakalaki na ng aming paggamit ng GTouch at saka doon sa facial recognition. Bakit? Marami pang pumupunta. Alam mo, Commissioner, nalaman ko kung bakit. Yung mga retirado pala, gusto nilang nagkikita-kita silang mga magkakaibigan sapagkat doon sa pensioners lounge may pakape. Meron hong upuan na pwede ho kayo magkita-kita. Nakakatuwa sapagkat pag nagkikita-kita sila, pare-pareho ang kwento nung sila nagtatrabaho, ngunit iisa pa rin ang sigurado. Sila ay nagtatawanan. At kahit ay tinatawag na gasgas na yung kwento, ay patuloy pa rin nilang inuulit-ulit ang kanilang mga na-share. You know, PGM, there are so many things that I've learned today. And perhaps I think it's just a matter of letting the membership know more about this. Of course, I know that there are websites of GSIS.
are there any other para bang communication channels na maaring mapakinggan ng ating GSIS members in such a way na malalaman nila yung mga ganitong mga programa na ginagawa na? Natuto na po tayo gumamit po ng social media. May social media po ang GSIS. May Facebook page po tayo. May Instagram page. May TikTok na rin ho. May YouTube na rin po. At ito pong mga ibang kabataan po natin na doon sa opisina, sila pong marunong, ang bibilis maggawa po ng kanilang mga video. Sabi namin, gayahin natin. Ano ba ginagawa ng mga iba? Kung social media ho sila nagagawa, doon ho natin dinidistribute para po maintindihan ng ating mga maumalaman ng ating po mga miyembro. Eh di, ibig sabihin niya, PGM Week, makikita na kita sa TikTok na medyo gumigiling. Hindi pa naman. Nako, Commissioner, mukhang baka humawalan ng gana ang atin pong mga, ako po ang gagawa po, maghahanap na lang po tayo ng maaari pong gumawa. But final few questions lang, sir, no? Yes, sir. Given that, it's really more about the investment so that yung protected yung ating funds for our government workers, pensioners, how can you ensure, not necessarily guarantee, but ensure that there is a brighter and more secure future for every GSIS member? Alam po ninyo, at gusto kong iparating sa ating mga miyembro, ang inyo pong GSIS ay parati pong sinisiguro na dumadaan sa masusing pag-aaral kung saan namin nilalagay ang inyong kontribusyon. Kami po ay meron pong proseso. Kahit ako'y PGM, ni Singkong Kusing, hindi ho dito makaka-approve nang hindi po dumadaan sa tama pong proseso. Ang inyo pong GSIS ay may iba't ibang komite that screens our investments. Your GSIS has also got a risk management committee to review the overall investments that we do. We have second lines of defense. Nandiyan dyan po yung Commission on Audit. Tinitingnan ko ano yung mga ginagawa po natin. Narariyan po ang mga bagay na maari po nilang makita kung ito po ay within what we are doing. Follow-up question lang, PGM Week, no? Sinabi ninyo about that investment committee. I would suppose yung kanilang mga credentials naman, sir, talagang worthy of being part of that investment committee. Meron po ba kayong dinagdag na member doon o pinalitan na member doon in such a way na sa tingin ninyo mas maganda ngayon ang membership of this first line of defense, sir? It has always been a standard. The people that are involved in the financial numbers, the senior executives of the GSIS are part of that committee. Those that are in the respective areas of businesses are represented in that committee. Sige, sir. I know you have an appointment after this. So, siguro, sir, I will just ask you for some closing remarks. A message to all the GSIS members listening, as well as to the public. Kasi yung sinasabi nyo nga na merong fake news about that 8.8 billion, and shinare nyo na nga, sir, na from 2023 up to 2025, yung growth, yung pondo ng GSIS. Sir, you have the floor to please inform us what is really happening. The true news, ika nga, sir. Maraming salamat po din sa inyong pagkakataon na may bigay sa akin na masabi po sa ating mga membro ang inyo pong President and General Manager ay nagsasabi sa inyo, your GSIS is strong. Your GSIS is making money. There is no truth to that amount that we've lost money. And alam po ninyo, isa lang po ang hiling ko, you free us from politicking. Hindi po kami mga politiko dito. Kami po ay mga professional. All my life, I've been a professional banker. And inside the board of any corporation, okay, is the policy setting body. Different from us in management, which is the management or the one implementing the policies. And never shall these two
intertwined. And we will always make sure that your money is safe, that we continue to invest responsibly and ensure that your pension is safe. And when the time comes that either you need your pension or you need an emergency loan, your GSIS is here. And I've told the team, hindi lamang po yan ang focus namin na kumita. I've always been looking at other measures you will only feel but you will not see. Like turnaround time. Like your loans should be available when needed. That when you ask for any benefit, the least documentation, naiintindihan ba, sabi ko sa mga kasamahan ko, na pag kayo ay nag-require ng isang dokumento at ang isang dokumento ay hindi po nila makukuha dahil sila po ay magli-leave, ay hindi nila makukuha ang benepisyo, naiintindihan nyo ba ang pasakit na ibinibigay po nyong yan sa ating mga miyembro? At yan po ang gusto ko iparating sa inyo. We continue to find the best ginhawa for everyone. Improving our products, improving our processes, and making sure that there is no red tape in the GSIS. Maraming salamat po sa pagbibigay ng panahon po sa atin. Meron po nagsasabi, meron daw isang katanungan. Meron kayong oras. Sige PJ, po, wait. papagbalaki din po Sige, natin. sige. Sir, na-mention nyo na po yung mga investment at pabahay ng GSIS. Dahil doon po, maganda yung pamamalakad ninyo. And then, ang naging resulta, pinarangalan po kayo ng anti-red tape. Bigyan nyo nga po kami ng detalye tungkol sa mga parangal na inaibigay sa inyo ng anti-red tape. Abay, Thank you po. napakagandang katanungan po. Alam po ninyo, yung Anti-Red Tape Authority, binigyan po kami ng parangal sapagkat wala akong teka-teka. Ang ibig po sabihin, pag ang ating membro nangailangan, instantaneous mai-release po ang benepisyo sa mga membro. Ako po ay natutuwa sapagkat umani po ng parangal. Akala ko may isang parangal. Umani po ng 10 parangalang at iba't ibang branches ng GSIS. At yan po, kinakataba ko ng puso sapagkat ang mensahe ko parati sa ating mga managers in all our offices. Kliyente ho kayong lahat. Our stakeholders are our clients. Make sure you treat them well. Make sure you listen. And remove the mentality of a monopoly. We should always strive, find ways to further improve ourselves. Kaya naniniwala ako sa competition. Naniniwala ako na kailangan po may nagko-compete sa GSIS para sapagkat pag nagko-compete po kami, nakikita ko kung saan naman kami nagkukulang. Because our work will always be continuous improvement to give the best ginhawa. Yan po pinapangako ko, yung hindi lamang po financial gain, but for the GSIS to continue to give that ginhawa, shorten the processing time, less documentation, and always be receptive to the needs of our members. Yan po, Commissioner, po ang mababahagi ko po. At maraming salamat po na bigyan niyo po ako rito kay Ginoong Ricky. Thank you, PJ and Wick, no, for your time and your explanation. Doon sa ating mga viewers, I guess, ang message na matatanda natin ngayon is GSIS stands for ginhawa. And at the same time, walang teka-teka. So, with that, we end our program here at the agenda at the Tribute Hotel. Mabuhay ang Panginoon, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. Maraming salamat po. Maraming salamat po, sir.